Apo, huwag kayo gumala. Kasi lapitin ng malas ang graduating na estudyante. Lapitin daw sa trahedya ang graduating students. Sa maraming paaralan sa Pilipinas, may paniniwala ang estudyante na kapag graduating na ang isang estudyante, dapat daw mag-ingat at iwasan muna ang mga lakad tulad ng outing o gala. Sabi nila, lapitin daw sa trahedya ang mga malapit ng graduate. Hindi ko yun pinapaniwalaan noon dahil para sa akin, pamahiin lang yun na gawa ng mga magulang para matakot kaming gumala. Sino ba kasing niloloko nila, di ba? Ako si Carlo, graduating student noon sa senior high school. Malapit na ang graduation namin kaya masaya kaming magkakaibigan. Halos 4 na taon din kaming nagtiis sa pag-aaral, projects at puyat. Kaya nang may nag-aya ng outing sa isang talon sa kabilang barangay, agad kaming pumayag. May narinig pa akong paalala mula sa lola ko. Apo, huwag muna kayo gumala kasi graduating kayo. Sabi niya habang nagwawalis sa harap ng bahay. Pamahihin lang yan, la. Umiling lang siya pero wala na siyang sinabi. Dumating ang araw ng outing. 5 kaming magkakaibigan na sumakay ng motor papunta sa talon. Malayo iyon at kailangan pang dumaan sa makipot na daan sa gitna ng kagubatan. Tahimik ang paligid at halos walang bahay sa dinadaanan. Habang papalapit kami sa lugar, napansin kong parang kakaiba ang pakiramdam ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit parang mabigat ang dibdib ko, kahit masaya naman kami. Pagdating sa talon, napakaganda ng lugar. Malinaw ang tubig at malamig ang hangin. Tumalon agad sa tubig ang 2 kong kaibigan habang kami namang 3 ay umupo muna sa gilid. Habang nakatingin ako sa tubig, may napansin akong matandang lalaki sa kabilang bahagi ng talon. Nakaupo lang siya sa isang bato at nakatingin sa amin. Akala ko bantay lang ng lugar, pero maya-maya napansin kong wala siyang anino kahit maliwanag ang araw. Napakunot ang noo ko. Ilang beses akong kumurap para siguruhin ang nakita ko. Pagtingin ko ulit sa kanya, nakatingin na siya direkta sa akin. Hindi siya kumikibo. Nakaupo lang siya habang nakatitig. Bigla akong kinabahan. Tinawag ko ang kaibigan Mark! kong si Mark. Tignan mo ang matanda doon. Pero pagtingin niya sa direksyon na tinuro ko, wala na roon ang matanda. Wala naman. Akala ko nagkamali lang ako ng nakita. Nagpatuloy ang outing namin hanggang sa magpasya kaming umuwi bago dumilim. Habang pauwi kami, ako ang huling motor sa pila. Madilim na ang daan dahil